Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV, ang boksingerong Meksikano bistado. Maniniwala ba kayo na isa itong tunay na boksingero? Hindi na bago sa mundo ng sport ang game fixing, lalong-lalo na sa mundo ng boxing sports. You fix fights to win in order, again, to position someone strategically. Fix fights to win in order, again, to position someone strategically. At isa dito sa magpapatunay, ang laban na ginanap sa baluarte ng Pilipinas. Kung inyong makikita ang laban ay tila mapapailing at mapapaisip ka na lang, kung bakit ganun sila kung maglaban sa ibabaw ng boxing ring. Ang match-up na ito ay nangyari mismo dito sa Pilipinas at ito pa ang nakakapagtaka. Parihas silang dayuhan, in short mga dayo lang sila sa bansang Pilipinas. July 11, 2015 sa undercards ni Donnie Nietes kontra Francisco Rodriguez Jr. Ang maglalaban dito ay si George Kawagi kontra Ramon Olivas. Si Kawagi ay may record na 11 wins at walang talo, at halos tinapos lang niya ang bawat laban niya sa loob lamang ng first round. Samantala si Ramon Olivas ay may record na 13 wins at 3 losses, nasungkit niya ang mga world title, tulad ng WBC International, WBO Latino, at Mexico Cruiserweight title. Ngunit lahat ng kanyang mga laban ay tila puro bayad, in short binayaran niya ang laban para manalo. Hindi natin alam kung ano plano niya at kung bakit ginagawa niya yan. Si Kawagi ay isa po itong lawyer. Panoorin ang laban niya kontra Olivas at kayo na po ang humusga kung tunay ba na laban ito or isa itong game fixing. Ala Promotion ang nag-promote ng laban na ito at mapapanood ito sa ABS-CBN Sports. Kitang-kita sa laban na ito kung paano sila maglaban, dahil kapag napanood mo ang laban nato ito ay para ka lang nanonood ng naglalaro na laban at sobrang halata na isa lang itong scripted dahil tila mga pagungkong lumaban ang dalang magkakatunggali, at ito pa ang nakakagulat, pansinin niyo ang suntok ni Kawagi na tila ay nakatama siya ng bahagya sa mukha, dahilan sa pagkatumba ni Olivas. Kahit grade school ang makasaksi sa laban na ito ay hindi akalain na ang laban na ito ay totoo. Bukod sa mabagal na laban at scripted na laban ay makita din dito ang kakaiba niyang katawan na tila galing pa ito sa klinik na kakatapos panag-erotoki. To be honest sa inyo guys, ang karera ng Mexican boxer ay isang kahihiyan sa mundo ng boxing. Hindi lingig sa inyong kaalaman si Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez at marami pa pong iba ang nanggaling at produkto ng Mexico. Kaya ang ginawa ng Mexican boxer na ito ay isang nakakahiya sa mundo ng boxing lalo at sobrang nakakahiya sa buong Mexico boxing community. Ano sa tingin nyo guys, ang laban na ito ay tunay na laban nga ba? Or isa itong game fixing lang? Just comment down below. Ako naman tayo sa iba pang mga balita. I think hirap to. Nagsukatan natin yung doctors and Si Christian the Bomb ay nagpakita ng isang magandang estilo at laban para talunin ang Thai na si Jacrol at Mei Jinggoon sa ika-9 na rounds ng main event ng Battle of Mactan. Si Christian the Bomb ay suportado ng malalaking boxing legend tulad ni The Filipino Flash, Nonito Donaire, Milan Melindo, at John Riel Casimero. Si Christian Araneta, 28 taong gulang ay naging maliksi at matulis sa ibabaw ng boxing ring, hindi nagpantinag sa kalaban at nakipagsabayan ito ng lakas. Nagpaulan ng suntok ang boksingerong si Mei Jinggoon sa ika-9 na rounds pero hindi alam ni Mei Jinggoon na mas maliksi at matalas sa kanya si Christian Araneta at tinamaan nga rito ni Christian Araneta ng mga sunod-sunod na solid na suntok dahilan para bumagsak si Mei Jinggoon. Ayon nga rito kay Christian Araneta sa interview niya pagkatapos ng laban. I didn't expect to knock him out. He's a veteran with a very good record. He just laughed at me every time I landed my punches. In round 4, I felt that my hand started to hurt. I just maintained my jabs at ang mga counter punches ko tapos nataman ko siya. Si Christian Araneta ay ika-4 na ngayon sa International Boxing Federation o IBF. Ika-9 sa World Boxing Organization o WBO. Ika-11 ng World Boxing Association o WBA, at ika-17 ng World Boxing Council o WBC. Headshot, another headshot. Paki-check yung ano yung lumabas sa sa bunganga o anong kinain. Boom, headshot. I think hirap to. Nagsukatan natin. Dagdag pa sa ating mga balita. Halos tumayo sa kanyang kinauupuan si Naoya Inoue,
Dahil tumayo talaga ang kanyang balahibo, sa nakita niyang ginawa ng isang Pinoy boxer dito. Isang batang Pinoy at isa rin undefeated ang pinagmamalaki ng ngayon ng bansang Pilipinas sa mundo ng boxing sports, pati ang ating Pangulo ay inanyayahan pa siya at personal na bigyan ng papuri at pasasalamat. Papasalamat ang buong Pilipinas sa iyo na pinasikat mo na naman kami at gusto naming iwagayway ulit ang ating bandila para pag-celebrate. Maraming salamat sa iyong dinala na kasiyahan at to bring the pride of Filipinos sa iyong pagpanalo. Masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Yan ang inyong ginawa. Maraming salamat sa iyo. Yan ang binitawan personal na salita ng ating Pangulo ng bansang Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. World class talaga ang mga Pinoy, ika ng ating Pangulo. Isang 3 times world champion at sa unang round niya lang pinabagsak ang kanyang mga kalaban, at nitong huling laban niya sa baluarte ng mga Hapon ay tanging siya lang na Pinoy ang nakatalo sa Japanese boxer, dahil natalo dito ang dalawang Pinoy na si Ancajas at Sultan. Kaya halos mapapatayo sa kinauupuan nitong si Naoya Inoue aka the Japanese Monster ng kanyang masaksihan kung paano tinalo ng Pinoy ang kanyang kababayan. Sino kaya ang batang boksingerong ito na mas matinik pa kay Manny Pacquiao at John Riel Casimero? Siya si Mark Dave Sereno Apolinario, na tubong General Santos City, Philippines. Kagaya ng ibang boksingero, si Dave Apolinario ay nangarap din tulad ni Manny Pacquiao. Si Dave Apolinario ay nanggaling din sa hirap ng buhay. Pagkukupra ang tanging kinabubuhay ng ating champion na si Dave Apolinario. Bata pa lang ito ay botok na sa mabibigat na trabaho, tanging pagboboksing lang ang kanyang naiisip na paraan para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya sa mga laban at ensayo ay talagang kanyang ginagalingan. Araw ng Huwebes buwang ng Febrero taong 2024, sa Tokyo, Japan, dadayuhin niya dito ang baluarte ng mga halimaw ng Japan, makakalaban niya dito si Tains Ongunta. May edad na 31 years old, may record na 12 wins 1 loss at 6 na knockout. Habang si Dave Apolinario ng bansang Pilipinas ay may edad na 25 years old pa lamang. At may record na 19 wins 13 knockout at walang talo. Unang tagpo ay halos pantay lang naman ang kanilang taas, pakiramdaman at tansyahan muna ang mga boksingero sa bawat isa, pero talagang umibabaw ang lakas ng ating pambato na makikitang napaka-agresibo nito. Sa round 3 ay talagang nilabas na ng kalaban ang 100% niyang lakas dahilan sa pagkatumba ng ating kababayan, ngunit hindi papatalo ang ating kababayan kaya tumayo agad ito para ipagpatuloy ang laban. Sa pagkabagsak ng ating kababayan dito ay tila nagising ang kanyang natatagong lakas, kaya kitang-kita na halos lahat ng bato niya ay talagang kargado ng malalakas na suntok, hanggang sa makatama siya ng napakasolidong suntok sa ulo na dahilan ng pagkaantala sa laban dahil pinasuri ito sa mga doktor. Sa round 4 na ay dito na patitikim ng nagbabagang kamao ng ating kababayan dahilan ng pagkabagsak ng kanyang kalaban. Panalo ang Pinoy na si Dave Apolinario dahil ang laban niya ay may pusong Pinoy. Ano sa tingin niyo guys sa batang ito? Mas higit pa ba siya sa mga Pinoy legend pagdating sa palakasan ng kamao? Just comment down below. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright? God bless everyone.